Hello guys, what's up, what's up, what's up? Narinig niyo ba ako? I hope naririnig niyo ako, no? Sa motor tayo ngayon at meron tayong pag-uusapang medyo hindi naman ganun ka-importante, pero syempre para sa iba sobrang importante, pero sa atin mga taong hindi naman apektado, hindi ganun importante. Tama ba? So wait lang, at meron tayong balik na nga lang tayo dun, mahirap dito. So sa kabilang lane kasi tayo eh. Dito nga pala ako sa may Hermosa. Napunta tayong Balanga. At punta tayo sa TESDA. Pero tayo i-inquire. Pero ganoon pa man, hindi yun ang ating no? Ang topic natin ngayon is about sa mga social influencer na sumusobra na. Sumusobra na lumalaki na ang mga ulo. Sa sobrang laki tila yata hindi na maganda ang kanilang mga nasasabi over any social media platform, no? To the extent na nakakaperwisyo na sila. Ano bang sinasabi natin? Walang iba po kundi ang pag-fake news. So number one po ang fake news peddler na ipapatawag po ng Kongreso ng TRICOM o Quadcom man, no? Itong si Jay Sonsa na kung saan isa sa pinaka ewan ko ba ba't nangyari dito kay Joy Sonsa, pinaka talamak, no, sa paggawa ng fake news. Ang latest na fake news na nga, alam nyo kung ano, siguro alam nyo na, yun about kay Torre, kay General Torre ng CIDG, na kung ano-ano ang pinagsasabi na kesyo malubha na raw ang kalagayan, no? At ito nga, dinimanda siya, no? Libelous po yung mga ganun. Magkaluwag-luwag lang ako yung mga nag-post na ako'y na-hospital, na ako'y nagkasakit, di ba? I'm going to file cyber libel case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi lang sa personal kundi sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone, get well, ano nangyari sa'yo, ano sakit mo. So it's really a foul, no? Kung ano-ano pa, napakaraming mga fake news itong tao na to. Sino pa ba? Si Harry Roque, yan, yung Bading Garcia na yan, no? Saring kupal to eh, na ang palabas niya kaya daw siya hinahabol o binigyan ng warrant ng authority dahil sa nilabas niya raw nakatotohanan daw, no? Sa part niya na naglabas daw ng video about kay PBBM na cocaine. Alain mo, pero hindi po yung totoo, no? Kahit po yung hindi totoo yung video na yan, gawa-gawa lang yan, wala pong katotohanan. At napatunayan naman po na hindi siya at hindi siya yung yung gumanap dun sa na yun, video na yun, no? Malayo sa itsura ng ating PBBM, Pangulong PBBM, no? Kaya po siya binigyan ng warrant dahil sa hindi niya pagtupad sa kanyang pangako at request, no, ng Quadcom dati na ilabas niya yung mga dokumento niya na nagpapatunay na yung perang yan lehitimo, no, yung kayamanan niya legit, nagaling sa lehitimong pamamaraan, no? Kung ano pa man yun, that time nanonood ako nun. Sana hindi niyo naririnig yung lakas ng hangin, no? Sobrang lakas ng hangin. That time, narinig ko yun, no? Napupunta daw siya, nakangiti pa nga siya, no? After nun, wala na, tago na, no? Kasi balitaan na lang natin nung nadulas si Sara Duterte, nabigla pa nga siya sa nasabi niya. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him, umalis na lang. O, di ba? Nabigla siya sinabi niya.
Ayun, nabisto nga na nasa ibang bansa na siya. Doon, Abu Dhabi. Ayun, doon nga siya naghain eh, na counter affidavit, embahada yata ng Abu Dhabi. No? Kaya di yung totoo na ano, fake news yung sinasabi niya na kaya siya winarant. Alam naman makakatao minsan naniniwala, di man lang mag-research. Roque's financial dealings also caught the panel's attention after it emerged during the inquiry that his declared assets surged from 125 pesos in 2016 to 125 million pesos by 2018 during the height of POGO operations under the Duterte administration. The Quad Committee also urges the Philippine government to exhaust all efforts to bring Roque back to the country after he confirmed that he and his wife Myla had gone abroad following the panel's issuance of an arrest warrant against him in September. The warrant was issued after the panel cited Roque in contempt for refusing to attend the hearings and submit the documents being sought in the investigation. Research. Kaya siya winaran dahil doon. Pero hindi po, no? O kaya dapat lang talaga itong mga ano na to eh, talagang dapat questionin, no? Yun yung parang venue para sa kanila. Kasi in aid of legislation, pwedeng ano eh, magawa ang ating mambabatas ng suwestyon na batas para mapigilan ng fake news na yan, diba? Kailangan pag-usapan para ano man dapat gawin para hindi na maulit yung mga ganyang pagmamalabis, no, sa karapatang ng isang tao na magpahayag ng kanyang sarili. Wala naman pong masama, wala pong masama sa pagpapahayag ng ating sarili, kasi batas naman po yan eh. Yan po yung karapatan natin. Pero may hangganan po ang lahat. Kaya dito sa na to, sa pagkakataong ito, makikita natin, mapapakinggan natin, no? Yung totoong score o yung katotohanan ng bawat salita o kwento na inilalabas ng mga fake news peddler na to, no? And eventually, at pag napatunayan na talagang fake news sila, diba? Doon na makakapagpresenta ang ating mga mambabata sa ating mga butihing mga congressman, diba? Na paghain ng mga bills, mga batas na pwedeng yan with regards dyan sa fake news na yan, ano? So hindi na maulit. Ang hirap na ganyan. Yung mga tao kasi, well, for me madali lang namang kung ikaw alam mo, madali lang naman mag-trace, no? Mag-research kung talagang totoong sinasabi ng isang tao o isang social media influencer. Paano kung yung mga makakarinig niyan walang kaalam-alam, hindi alam yung mga pamamaraan para fact check yung mga bagay na naririnig nila sa social media? Nakakasama po yan, kasi sabi nga nila, ang kaunti ang kaalaman nakamamatay, diba? Kasi paniniwalaan nila yan at isa sa buhay nila yan. Kaya dapat talaga matapos na to, no? Isa pa tong si Maharlika. Ang kaso naman ito, ganun din, nagsabuatan tong dalawa si Harry Roque at si Maharlika, no? That time na nasa LA yata, LA si Bading Garcia, no? Nasa LA siya, si Harry Roque, at doon nilabas yung video na yun, no? At marami pa kung ano-ano mga fake news, no? About kay First Lady Lisa, at kung kani-kanino pang mga tao, mga politiko. Diyos mio, marimar to mga tao na to. Kaya tama itong si Ace Barbers. Pakinggan nyo yung sasabi niya. Allowed or given that constitutional guarantee of freedom of expression and freedom of speech. Pero what we are trying to regulate here is the peddling of fake news. That's there are people who gets affected, no, by fake news. There are even
people who have mental stress and commit to do some violent things. Some of them even committed suicide. So if we do not regulate the peddling of fake news, it may be prevalent. And how do we now control this? So second, it destroys not just reputation of persons, but even companies. Di ba? Hindi masama eh. Hindi masama. Lagi na sa lugar. Alright. So yun, hanggang dito na lang at malapit na tayo sa ating destinasyon. At naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos hanggat sa susunod na ating video. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Babush!